Dating bagyong na si Opong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Pero yung monsoon trap o hatak sa habagat magpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng kanluran ng Luzon maging sa Mimaropa. Pero nalalabi sa silangan ng bansa, bagamat nag-i-improve weather condition makakaroon pa rin ng mga isolated and associated rain showers bunsod naman ng mga surface trap sa silangang dagat Pasipiko. Northern Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao magkakaroon na ng katamtamang lagay ng panahon pero mga isolated rain showers naka-forecast. At binabantayang convergence dito sa timog bahagi ng Guam na nanatiling tropical wave. Nananatiling maliit ang posibilidad na maging aktibong low pressure area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 27, 2025. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:17 na ng umaga. Balik sa moderate weather ang Metro Manila at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon at most of eastern part ng ating bansa. At bagamat mararamdaman pa rin natin ang bugso ng habagat sa kanluran ng Luzon hanggang sa may bandang kanlurang bahagi ng Visayas, bunsod pa rin ang hatak sa ating southwest monsoon. So hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Zambales at ilang bahagi ng Mimaropa area at west portions nga po. So dahil sa most of areas ng bansa medyo nag-improve weather condition, mataas nga lang ang forecast natin ng gloomy at mga associated o occasional rain showers ngayong maghapon po. So madalas magiging makulimlim pa rin at overcast ang ating paligid ngayong araw So stay tuned pa lamang po at magdala po ng pananggalang sa ulan pa rin sa mga lalabas ngayong araw na ito. Makikita natin sa Doppler radar imagery ang mga maliliitan na lamang o maninipis ang mga water vapor sa iba't ibang bahagi ng Luzon. At kung i-double check po natin ang satellite imagery sa pinaka-CIMS Doppler ay makikitaan ninyo ang mga pag-ulan umiiral na lamang dito sa may bandang kaluran nga po ng Mimaropa, especially ang bandang Coron, Palawan, may mga ilang light to moderate showers, at dito sa bandang El Nido at ilang parte sa bandang Palawan. Sa kanluran naman ng Panay Island at Iloilo, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. Makikita natin dito may mga moderate to some heavy rain showers pa rin ang umiiral sa ilang bahagi ng Mindoro, Panay Island at Iloilo area. Pero kung mapapansin niyo sa may bandang eastern portions ng ating bansa, yung Doppler imagery, may mga ilan na lamang na water vapor na umiiral sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao na magbubunsod pa rin ng mga scattered rain showers. Pero generally, kung makikita ninyo sa most areas ng ating bansa, kabilang na ang extreme Northern Luzon, hindi masyado nagkakaroon ng mga accumulated water vapor na magbubunsod ng malawakang pag-ulan. So take note na lamang sa mga taga-Palawan, ilang bahagi ng western part ng Luzon at Visayas, magdala pa rin po ng payong dahil despite na medyo mahina na lamang ang buhos niyan, mga madalas moderate na lamang, magkakaroon pa rin ng mga intermittent at mga associated o consecutive na mga light to moderate rain showers. So magdala pa rin ng payong mga folks. Ayan zoom in na natin at maging dyan sa may bandang Bataan, umaabot pa rin ang mga pag-uulan, mga at least mga light to moderate rain showers. So dahil dyan masyado pang saturated, mga ngilan-ngilan lamang na mga lightning strikes ang nadetect natin, so walang masyadong problema. Diretso agad tayo sa ating current condition. Sa Caloocan ay overcast and gloomy kami ngayon at haze at mostly cloudy ngayon ang umiiral sa aming sa Caloocan. So makikita natin sa ating 3-day storm prediction manatiling overcast at may mga kalat-kalat pa rin ng pag-ulan ang patuloy na iiral mga folks. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 2:11 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na ang 29.5 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:52 PM. Meaning
medyo mababa ang aming heat index kahapon at 36.2 degrees Celsius. Yan, dahil maghapong makulimlim tayo, obvious naman dahil tumawid nga po ng Metro Manila o yung malapit sa Metro Manila ang sentro ni Bagyong Opong. At makita natin sa bandang heat index natin ay inaasahan na mababa pa rin ang ating heat index. Pero as of 10:57 AM, nasa 38 degrees Celsius po ang aming heat index sa Caloocan. So, 38 to 40 degrees Celsius. Pumataas na rin kahit papano ang forecast at aabot sa 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. Ibig sabihin, unti-unti na pong tumataas ang ating heat index sa Metro Manila. Pero sa forecast ng heat index in global, double check natin sa bahagi po ng Ilocos Norte kung tumataas na rin ba yung forecast nila. Yes, napakagrabing alinsangan na kagad ang bumubungad kagad sa bandang Ilocos Norte. Nasa 45 degrees Celsius po na danger ang inyong heat index ngayong araw dyan. Pero papalo pa yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, ibig sabihin, napakamaalinsangan na o mataas po ang inyong heat index dyan. So, wag po masyado magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil grabe ang inyong alinsangan daw ngayon dyan. Ayun o, napakataas. Sa bandang Tugigaraw naman, double check natin kung mataas din. Medyo tumataas na din sa kanila, 41 degrees Celsius. At papalo ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So, maalinsangan na po kayo dyan. Kabilang na sa Santiago, probably, ay nasa 40 degrees Celsius po. At aabot sa pinakamataas na hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 3 daw ng hapon. So, mataas na pong heat index sa inyo dyan. Kaya wag masyadong magbibilad na. Umaaraw na po kasi sa inyo dyan. Sa bandang Pangasinan naman ay mataas na rin ang heat index, 40 degrees Celsius. At papalo pa ito hanggang 41 degrees Celsius starting ngayong tanghali. Dire-diretso yan hanggang alas 3 daw ng hapon. Yan. Sa Santa Luzon naman, dito medyo overcast pa siguro kayo dyan. Medyo nagpapang-abot pa ang mga ulap at may mga kalat-kalat ulan. So, nasa 39 degrees Celsius po kayo at aabot pa hanggang 40 degrees Celsius ngayong 12 ng tanghali hanggang alas 2 daw ng hapon. So, medyo tumataas-taas na po talaga ang heat index. Sa Batangas naman, dito medyo gloomy pa rin kayo dyan kaya mababa po ang inyong heat index. So, wala tayong magiging forecast muna dyan, maging sa buong Mimaropa. Double check natin sa may bandang Cebu kung tumataas na rin dahil unti-unti improve weather condition na kayo dyan. Well, nasa bandang Cebu ay maalinsangan na rin kayo dyan. Pumapalo sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na magiging heat index sa inyo ngayong 11 o'clock. Dire-diretso yan hanggang alas 3 daw ng hapon. So, wag masyado magbibilad dahil umaalinsangan na kayo dyan. Sa bandang Mindanao naman ay medyo tumataas na rin ang heat index sa inyo, 41 degrees Celsius at papalo ng hanggang 43 degrees Celsius ngayong alauna ng hapon. So, maalinsangan na kayo dyan sa bandang Mindanao. Yan. Sa Zamboanga Peninsula naman, 38 degrees Celsius dito, medyo mababa, which is pinakamataas na ninyo. Diyan sa Zamboanga Peninsula ang 38 degrees Celsius sa maghapon. So, at least dito sa Kanluran, medyo dama pa po yung daloy ng southwesterlies. Kaya siguro medyo makulimlim at may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iiral. Samantala, kung ipagbabasehan naman natin ang PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamataas na air temperature. Yan. At sa pinakamababa naman sa temperatura ay sa Baguio City, almost stationary. Sa Malaybali, Bukidnon, 17.2 degrees Celsius. So, naungusan niya si Baguio City. Yan, double check natin kung ano ang temperatura ng Baguio based on lowest temperature. Lowest temperature. Saan na yun? Yun, 17.8. So, dapat mas mataas ang Baguio City pa rin pala dahil 17.8 degrees Celsius to eh. So, dapat mas nangunguna pa rin ang Baguio City. Then, 17.2 degrees Celsius. So, nagkaroon ng parang arrangement error. So, nangunguna pa rin pala ang Baguio City sa may pinakamataas na, pinakamababa na temperatura. Pangalawa lamang ang Malay-Balay, Bukidnon po. So, yun po ang malinaw. Sa Inulan naman, ang Coron, Palawan, nakaranas sila ng grabing ulan, 133 mm na total rainfall. Sa amin sa Caloocan kahapon, 30 mm ang inabot sa amin sa Caloocan. Yan. So nakatotal na kami na 168 mm in 7 days or total rainfall in month of September 571.5 mm.
So, almost 36.5 mm na lamang ang difference namin. Ibig sabihin, pasok na kami sa September average rainfall na requirement. Tingnan natin kung malalagpasan pa yan yung 608 mm. So, tingnan natin sa mga susunod na araw bago matapos. Dahil meron na lang tayong mga at least 3 araw na nalalabi na lamang bago matapos ang month of September. At sa ating outside humidity, 77% na po. So, medyo mabababa na po yung concentration niya. At bumaba ito ng 3% since last hour. Balik na sa pinakamataas ang ating barometric pressure sa Caloocan at 1,010 hectopascal. So, hindi na po ramdam ang presensya ni Opong. At mabagal ang pagbaba nito since last hour. High tide and low tide status ay nasa low tide po tayo ngayon. So, mababa po yung sea level. Double check natin kung anong magiging oras ng taas ng sea level. Well, mukhang mababa, mukhang hating gabi pa po ito mataas na umabot ng 1 meter. Pero hanggang mamayang gabi po, pinakamataas na siguro ay hanggang medyo mga 0.1 lamang halos ang pinakamataas na siguro mamayang gabi, maghapon na gabi. So makikita natin dito, mababa lang ang ating sea level. Double check natin kung magiging maalon pa rin ba tayo gamit ang ating Global Assessment Monitoring on Significant Wave Height. Kung magiging maalon pa rin ba, lalo na sa kanluran ng bansa. Well, kung double check natin, mataas pa rin po ang alon natin ngayong araw. Mula dyan sa bahagi ng Batanes Group of Island hanggang West Philippine Sea. Mataas pa rin po sa 1.25 to 2 meters po. So, medyo delikado pa rin po malaot ha. Maging sa may bandang Cagayan, sa Baybayin hanggang bandang Bicol region po. Pero sa susunod na 24 oras, medyo kakalma na po ang alon sa silangang bahagi ng ating bansa. So, delikado po pumalaot pa rin ngayong araw. Bukod sa bugso po ng hangin dahil sa hatak sa habagat, ay magdudulot din po ito ng mataas na alon dahil sa mataas ang ating swelling ng wave height natin. Yan, so delikado po. Nalalabi ng bansa sa Visayas at Mindanao, mukhang safe naman. Ingat na lamang sa bugso ng hangin dito sa silangan dagat Pasipiko. Malakas pa rin ang bugso ng hangin dyan, kaya medyo alalay na lamang kung may papalaot ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at nasang lulubog po ito mamayang 5:48 PM. At ang ating 24% illuminated na waxing crescent, kaka-moonrise pa lamang nito na may 18 degree elevation. So, kaka-moonrise pa lamang nito ngayong 10 o'clock AM at lulubog po ito mamayang gabi at 9:22 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, maulap pa rin ang ating maghapon, maging bukas ng Sunday. So, asahan natin na ang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan ngayong araw, nasa 16 to 20% chance na lamang na uulanin daw kami sa Caloocan. So, maaring mababaan chance ng pag-ulan sa Metro Manila. Kung pumasok man yan, probably isolated rain showers na lamang. Bukas ay medyo mataas ng konti, pero wala pa sa 50%, 40 to 42% lamang ang chance ng pag-ulan sa amin sa Caloocan. So, most especially bandang Metro Manila na rin yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. So, hindi na natin i-report yung local weather advisory nito dahil nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga si dating bagyong Opong. Na umexit siya ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga na nasa typhoon category na nga po siya. Gaya nga po na report natin kahapon, inaasang magre-re-intensify yan at babalik sa pagiging typhoon category bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. So, yun po ang asahan natin. Medyo safe na po tayo at wala na tayong masyadong alalahanin muna. Medyo mag-i-improve weather condition muna tayo at babalik muna tayo sa magiging hot, humid na panahon na naman sa mga susunod na araw. Samantala, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang ilang monsoon trough na lamang na nahahatak nitong si dating bagyong Opong. Balik siya sa international name na Bualoy. Yung ilang mga habagat na dumadaloy dito sa baba ng kaluran ng bansa, magdudulot pa rin yan ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to some moderate rain showers po. So kung titingnan natin kung mataas pa rin ba ang heavy rain potential sa area na yan, halos maliitan na lamang dito sa may bandang karagatan ng bandang Palawan sa kanluran. Pero most ng west portions ng Lodoluzon, kabilang na ang bandang Bataan,
Mindoro, at least mga light to moderate showers na lamang ang nakikitaan natin dito. Wala tayong nakikita na heavy rain potential sa paligid. Dito na lamang sa may bandang Palawan ang medyo may mga cluster pa na mga heavy rain na pabugso-bugso pa kasabay ng malakas na hangin. Mapapansin din natin dito ang hilagang bahagi ng Nodo Luzon, at least moderate at mas maaraw na rin kahit papano dyan sa kanila. Makikita natin ang buong Ilocos Norte, rest ng Cagayan Valley, yan, Apayao, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province hanggang Ifugao, kasama na ang Benguet at bandang Nueva Vizcaya. Sa Cagayan Valley naman ang hanggang Isabela, Quirino at dyan sa baba ng Kasiguran, Aurora. At least maaraw na kayo dyan at nagha-hot humid na po, kaya asahan ang tumataas na heat index. Mula sa bandang Central Luzon hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area, medyo gloomy pa rin tayo. So hindi pa ganoon katindi ang magiging tirik ng araw sa atin mula Zambales, Metro Manila nga po at Mimaropa. May mga ilang part dito, mostly cloudy pa rin ang iiral dito sa bahagi ng Bicol region. At least mga ilang isolated na lamang na mga mahihina at katamtamang pag-ulan na lamang ang mararanasan sa buong Kabikulan. Mula Camarines Norte na pababa na hanggang Sorsogon, Legazpi kabilang na ang Catanduanes. Rest ng Southern Luzon mula Palawan, magiging mas gloomy pa rin kayo dyan. Nabanggit na natin kanina, kabilang na ang Mindoro. Pero pagdating dito sa bandang Marinduque, the rest ng mas sila lanta kahapon ng Bagyong Opong, ng Romblon, Buirias, Alan at Masbate. At least kayo dyan, magiging overcast and gloomy na lamang po kayo dyan. At kahit papano umaaraw-araw na rin, lalo na sa Masbate, na magkakaroon na lamang ng mga ilang afternoon rain showers na iiral sa forecast. West portions naman ng Visayas, ang Panay-Alan, medyo overcast and gloomy kayo dyan. Magkakaroon man kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa maghapon. Mostly mga light to moderate showers lamang, bunsod pa rin ng hatak sa habagat. Ganon din ang iiral sa may bandang Negros region, especially sa west portions ng Negros Occidental. So mga isolated na lamang na mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Rest ng central ng Visayas at eastern portions ng Visayas, overcast and magiging gloomy ang paligid ninyo. So at least moderate na ang inyong panahon dyan na medyo umaaraw. Asahan po ang magkakaroon na lamang tayo ng mga forecast ng mga isolated rain showers maging sa buong Leyte at eastern Samar region. Pagsapit naman ng Mindanao, magkakaroon ng overcast and gloomy pa rin, lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula na medyo makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Especially sa Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Pero sa buong bahagi ng Northern Mindanao, east portion sa Mindanao, magkakaroon pa rin kayo ng mga isolated case of rain showers. May mga ilang surface trap po dyan. May ilang tropical wave na manipis ang dumadaloy dyan sa may bandang eastern part ng Mindanao, maging sa bahagi nga po ng Davao Oriental, Davao de Oro, and rest of Agusan del Sur at Surigao region. Magdala na lamang ng payong sa maghapon dahil may mga biglaang pong mga isolated rain showers. Pero rest ng Mindanao mula Bukidnon, rest ng Davao del Norte, Davao del Sur, and kabilang na ang Barm or Sorsogon area, makakaranas po kayo ng mga maaraw at hot humid na panahon. May mga ilan na lamang na mga isolated rain showers sa maghapon. So importante po ang payong sa maghapon dahil medyo matirik ang araw sa inyo sa maghapon. So generally medyo gloomy at medyo improved weather condition na po tayo, most especially ng eastern portions ng ating bansa. Mga isolated na mga pag-ulan na lamang ang iira. So ang medyo magkakaroon naman ng concentrated na pag-ulan sa may bandang Southern Luzon, sa Kanluran. So makikita natin sa pinaka-CIMS Doppler radar ay maulan pa rin, aasahan dito sa may bandang Kanluran ng Visayas at buong Mimaropa area. Pero rest ng bansa, makikita natin halos wala na tayong nakikitaan na makakapal na water vapor. Maliban na lamang sa ilang portions dito na lumalapit sa Eastern Mindanao na magkakaroon pang nga po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So kung pagbawasan naman natin ang rain and mean sea level pressure ngayong araw, mapapansin natin ang bandang Palawan na lamang ang mas concentrated down na may mga moderate to some heavy rain showers na iiral. So epekto yan ng monsoon trap at hatak sa habagat. Pero sa nalalabi naman sa mga isolated na lamang at most especially hindi nagaano apektado ng malawakang pag-ulan. Puro mga mahihina na lamang at very isolated ang pag-ulan ngayong umaga, kabilang na ang Metro Manila, Bicol region, and both of Mindanao at Visayas area at extreme Northern Luzon. So wala tayong magiging masyadong conflict dito. Dito lamang sa may bandang Mimaropa na lang talaga.
Yan. Ngayong umaga po yan, pero pagdating po mamayang hapon, mga 2 o'clock PM onwards, double check natin. Yan, 2 o'clock PM onwards ay at least katamtaman na po ang magiging lagay ng panahon natin. May mga isolated na lamang na pag-ulan ang iiral sa may bandang eastern portions ng Mindanao. Yan, no? So halos magiging moderate na po at magiging maaraw na tayo. So halos wala tayong magiging problema ngayong maghapon. Makikita ninyo halos maaraw po ang paligid, mga ilan lamang na mga mahihinat katamtamang pag-ulan ngayong hapon. Pero hindi mawawala ang mga isolated case of rain showers ha. At mamayang gabi naman, makikita po natin ay halos sa ilang bahagi na lamang ng Mindanao, magkakaroon po tayo ng mga ilang kalat-kalat na lamang na mga pag-ulan. Yan, sa maghapon. So, mga isolated na lamang ng pag-ulan na nakikita natin dito. So, walang masyadong epekto ng habagat ang buong bansa. Yan, hindi masyado nagpapaabot ang monsoon trap. So mukhang at least medyo nagiging fairly weather na tayo at improving weather condition tayo sa ngayon. At mukhang pansamantala, hindi natin mararamdaman ang habagat at magsisimula na nga po ang transitioning ng habagat season. Nalagpas na nga po natin dapat ditong 26 lang So 27 ngayong araw ay simula na po ng transitioning from habagat to amihan season na o yung taglamig na. So antay na lamang natin yung daloy ng northeasterlies na manggagaling sa Siberia. Hindi pa masyado mararamdaman gaano yan. Pero magkakaroon muna ng parang stoppage o medyo kakalma muna ang daloy, dahan-dahan. Yung southwest monsoon, unti-unti, kakalma dahan-dahan po yan as a week goes by po. So mga pagpasok po yan ng mga October, yan, mga bandang mid-month ng October, medyo tuluyan na pong kakalma po yung daloy ng malakas na habagat. Unti-unti hihina na po at unti-unti na pong mag-giveaway ito sa dadaloy na northeasterlies. Yan, yung easterly surface wind flow sa itaas, dahan-dahan, magkakaroon na ng dahan-dahan na ano yan dahil magpapalit na naman po yung changing ng Madden-Julian Oscillation. Maglilipat na po yung Madden-Julian Oscillation sa may bandang dito sa may bandang Africa na naman, atras. Then pag atras yan, hahatak yung jet stream dito sa Ilaga. Then magkakaroon na ng bagong pivot yung hangin na manggagaling po ng Siberia. Dahan-dahan yan habang papasok po yung month of November. Ganun po ang mangyayari dyan. Sa ngayon, medyo papasok po kasi tayo sa pinaka-autumn season. So, yung klima natin sa bandang Pacific o dagat Pasipiko ay magkakaroon muna ng medyo slowly na daloy ng trade winds mula sa bandang Eastern Pacific natin. Dito sa may bandang Eastern Seas mula Amerika. Dahil nga po, mayroon tayong minor La Nina na po, tumataas na po o mas warmer na po ang temperatura dito sa may bandang Mid-Pacific. Ang resulta po dyan ay tataas po ang volume ng average rainfall dito sa eastern sections ng ating bansa. Kung tataas po yan, asahan po magkakaroon na tayo ng medyo madalas-dalas na mga pag-ulan, lalo na dito sa may bandang silangang bahagi ng southeastern Luzon hanggang bandang Mindanao po. Mapapansin ninyo yan sa mga susunod po na mga linggo. Unti-unti, mararamdaman ninyo yan. Dito po. So, take note po dyan sa may bandang dagat Pasipiko natin. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. So, sa aking Facebook page kanina, kung maalala nyo, nag-post ako na yan ay huling report update ko na kay dating bagyong Opong o Bulaoy under typhoon category dahil nakalabas na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga, mga 9 o'clock AM po yan, either 9:45 AM o 9 o'clock AM nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So oras ngayon as of 12 o'clock eksakto ngayong tanghali, ang layo na ngayon ni dating bagyong Opong. Ang magiging reference point natin ay ang Iba Zambales. Saan yung Iba Zambales? Yan. So, magiging reference point natin ang Iba Zambales this time. Ang layo na ngayon ni dating bagyong Opong, layong 687 km west ng Iba Zambales. Ayan, 685 o 687 km west yan ng Iba Zambales. Yung layo niya po. So, yan ang distansya na niya.
na may 1 minute average sustained wind of 145 kilometers per hour at bugsong umabot ng 189 kilometers per hour. Sa 10-minute average niya, under typhoon category, 128 kilometers per hour at bugsong maabot ng 166 kilometers per hour. So kung pagbabasehan natin sa computation ni Pag-asa, 85% ng 128 kilometers per hour, 85% niya is nasa 108 kilometers per hour. So malamang severe tropical storm pa lamang po ito sa computation ni Pag-asa. Nasa 108 o 109 kilometers per hour at bugsong umaabot naman ng 141 kilometers per hour. Kung babasehan natin ang computation ni Pag-asa, 85% ng maximum sustained wind ng ating tropical cyclone sector in 10-minute average. So yun po ang mas simplified, just in case po magbabari po kayo ha. Pero kay Pag-asa kasi is under typhoon category siya, so pasok ito dito sa ating 10-minute average na 128 kilometers per hour. Center air pressure 981 hectopascals po ito. So category 1 typhoon na po siya. Yan. And then dahil hindi na ito maka-apekto masyado sa kalupaan ng bansa, yung hatak na lamang niya sa ating habagat, yung southwest monsoon na lamang ang magdadala rito sa bandang kanluran nga po ng bandang Mimaropa nga po at ilang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon. Ayan o. So hindi na gaano matindi ang magdadala yan ng pag-ulan just in case dahil malayo na ito at patungo na nga po ito sa direksyon ng Vietnam. So dito yan dadaan sa baybayin ng Vietnam, siguro bukas na po yan ng umaga o bago magtatanghali. At ina-expect daw ito na maglalandfall dito sa may bandang Hai Ninh Ward ng Vietnam. Yan. So sa mga Pilipino natin sa may Vietnam just in case or bandang Southern Hainan ng Southern China ay paghandaan na po ninyo ang papalapit na si dating bagyong Opong. So asahan po ninyo na magdadala yan ng matitinding storm surge lalo na't nasa tabi ito ng karagatan po yung sentro niya just in case darating bukas po yan ng tanghali o bago magtanghali o bandang hapon po. So medyo ready po tayo sa papalapit dyan. Pero sa Pilipinas, hindi na masyado apekto o makakadala ng epekto itong si dating bagyong Opong. Babalikan natin ang 48-hour period ng nakaraan niyan na gamit ang ating infrared ng horizontal polarization. Ito po yung naging track ni dating bagyong Opong. Naglandfall siya sa may bandang late Eastern Samar sa Policarpio and then umexit ito ng bandang Occidental Mindoro. Yan, ito po yan. So repeat natin yung animation. Yan. Naglandfall siya sa may bandang Oras or Policarpio, San Policarpio. Then mga 5 ang landfall na nangyari. Nagmasbate ito, then nagromblon, then nagmindoro. Kay Pag-asa ata 6 dahil sinama niya yung pinakamalit na island dito sa may bandang hilagang parte ng Leyte. Yan, sinama niya yan. So, lumalabas kay Pag-asa 6. Sa akin, 5 ang naging trajectory sa aking analysis. Yan po yung pinaka-animation ni Opong bago ito umexit ngayong umaga ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Neoguri, so far, wala naman siyang naging lupa na tinamaan. Nanatili lang ito sa karagatan, so under low threat ito sa Japan, so walang masyadong concern sa kanya, diyan lamang siya namamasyal, pero malakas ang kanyang sustained wind under ano na siya, nasa typhoon category siya, yan, yung kanyang maximum sustained wind, pero wala siyang banta sa anumang kalupaan sa Japan. So far ay yung pinakasama rin natin para kay dating bagyong Opong. Naging invest po ito last September 21 ng hapon. So September 21 ito ng hapon na na-discover natin and then lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, September 27. Ngayong mga 8:45 to 9 o'clock AM po na ngayong umaga. So hindi pa naman siya nalulusaw, so expected tuloy-tuloy pa po yan lalapit dito nga po sa may bandang Vietnam. So maghanda po ang mga kababayan natin. So summary ng kanyang huling spaghettios charge ay asahan na magme-maintain lamang ito sa category 1 typhoon sa loob sa susunod na 24 oras hanggang sa ito ay tumama dyan sa may baybayin po ng Vietnam. And then bababa na lang ito sa pagiging severe tropical storm
in 2 days or so within or next 48 hours pa. So yun po ang panakahuli natin na analysis kay dating bagyong Opong. Yun, yung ensemble niya hindi na po siya apektado sa bansa. Ang highest ensemble na lamang niya yung cone of error di sa may bandang Vietnam na lamang. So paghandaan po natin yan mga folks. Ngayon, merong bang susunod kay Opong? Well, silipin natin ang update natin doon sa binabantay natin na convergence na pinost natin 2 days ago pa, na nireport din natin sa YouTube report 2 days ago pa po. Tapos kahapon pa natin pinost yan sa ating Facebook page dahil natanaw na nga po yung tropical wave niya. Ngayon, tingnan natin yung latest update niya. Base sa kanyang convergence wind developments ngayong araw, so nanatili siyang disorganized pero at least umaabot pa rin sa 33 to 44 kilometers per hour yung kanyang convergence, yung pagiging tropical wave niya. So nagkakaroon pa rin ng stationary siya dito sa may bandang, excuse me po, ulitin natin, ayan, halos nag-stationary po siya dito sa may bandang south of Guam. At napaka-disorganized pa po niya. Kaya lang, nagkakaroon pa rin kasi siya ng pinaka-low level convection. Manipis pa po na low level convection. Kaya makikita nyo po dito, ang symbol niya is dashed. Ibig sabihin, may low level pero manipis pa po. O under tropical wave pa lamang siya. So, stationary siya dyan. Patuloy natin binabantayan. Sa silangan pa rin po ito ng Eastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala pa pong latest update sa kanya, kaya lang malinaw po sa kanyang divergence o kontrahangin, nananatili pa rin mataas ang kanyang divergence. Ayun, no? So babantayin pa rin natin siya at meron pa tayong at least 24 hours para ma-monitor ang behavior nito. Maliit pa ang chance niya na magiging isang invest ngayon or active na low pressure area, pero yung lumalabas kasi na forecast ay kung mag-intensify man yan or mabuo, kikilos yan, pahilagang kanluran na naman, patungo na naman dito sa silangan ng Northern Luzon. So ano ba yung magiging possibility niyan? Well, sa ngayon, mula sa ating West Pacific Basin ay wala pa tayong masyadong mataas na acquired na cyclonic probability. At least medyo low to moderate pa lamang yung cyclonic probabilities. So sa ating tropical cyclone o spectral model natin, makikita natin napaka-disorganized, hindi pa masyado natatanaw dito, pero makikita natin may low level convection nga po siya nakikitaan dito sa silangan ng Mindanao or bandang southwest ng Guam, yung pinaka-extended forecast niya. Yan ay papasok na po ng October 1 to October 3 yung extended forecast nito. So baka mabuo ito kung sakali ay month of October na. So hindi na masyado ngayon. Matatapos po ang month of September na wala tayong inaasahan na may susunod kay Opong na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So medyo magre-relax muna tayo para makarecover sa mga nasalanta, lalo na sa Southern Luzon at Visayas kahapon. So may mga ilang araw pa po tayo, at least ahead of 1 week, para mabantayan natin itong susunod na possible invest na ito. Sa mga ibang mga nagpo-post nga po, napaka long range forecast na po yung mga report nila. Tinatawag na kagad nila itong kumakalat na nga sa mga social media natin yung magiging Paulo na susunod kay Opong. Well, Paulo naman talaga ang susunod kay Opong, just in case mabuo yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero real-time base po kasi tayo, so hindi po tayo magtatawag muna ng ganyan dahil medyo magdudulot po yan ng medyo takot sa ating mga kababayan agad. So hindi muna tayo magtatawag ng Opong dahil ng Paulo dahil wala pa naman po tayong confirmation sa low level convection nito kung ito ay magiging aktibong low pressure area sa unang linggo ng October. So base na rin sa ating global spectral model ay mababa pa yung LLC, pero yung kanyang mean sea level pressure kung papansinin natin wala pa, hindi pa masyado nakikitaan at mataas pa yung atmospheric pressure. Kaya patuloy natin itong babantayin pa rin mga folks. Asahan pa rin natin matatapos po ang month of September, wala tayong inaasahan na susunod kay Opong ha. So yan po ang malinaw mga folks. Pero yung kanyang tropical cyclone strike probability kasi na nireport natin 2 days ago pa ay tumataas na po sa 40% yung tropical cyclone strike probability nito. Yan halos boundary ng PAR. Apektado na yan by September 29. Medyo may 5 to 10% na po na maapektuhan ang Southeastern Luzon at Eastern Visayas.
So baka pagdating po ng huling 2 araw ng September, mukhang uulanin ang Southeastern Luzon at Eastern Visayas kung magkaroon man ng mataas na trajectory ng tropical cyclone strike probability nitong binabantayan natin na tropical wave sa silangan sa labas ng PAR. Kung obserbahan natin sa susunod o within 96-hour period or September 30, titingnan natin kung tumataas yung kanyang strike probability. Stationary lamang siya, bumaba nag 30%. So ibig sabihin talaga napaka-disorganized at napaka-baba pa talaga ang posibilidad niya na magiging isang active na low pressure area. Yan ay huling araw na ng September. Then pagpasok po ng October, so stationary almost, pero mapapansin nyo po lumalapit na siya dito sa may bandang Southeastern Luzon. Makikita nyo po west-southwest po kasi ang galaw niya. Yan ay October 1 na po, pero October 2, yan, so apektado na po ang buong Luzon at South Luzon, at least 10%. So maliit lamang ang tsansa pa rin niya. Kung ulan man yan, malamang mga ilang kalat-kalat lamang na pag-ulan. So yun lamang pinaka-huli natin munang report dito sa binabantayan natin na maliit pa ang tsansa nito na magiging si Paulo. Kumakalat na kaagad, Paulo na kaagad So may nagbanggit super typhoon daw kaagad. So yun po ang maling para sa akin, maling report po agad yun. Hindi kasi natin pwedeng magtawag pa ng category hanggat hindi pa verified yung kanyang real-time observation. Siyempre sa mga simulation lilitaw yan na ganyan, parang super typhoon siya, pero simulation pa lamang kasi yan, hindi pa siya totoo. So yun po, hindi pa tayo pwedeng magbigay ng anumang category sa ngayon. Sa mga computer models naman, makikita natin kay GFS ang forecast nito at papasok na ito ng PAR. Kung ipopost po natin yan, and then expected papasok ito ng Philippine Area of Responsibility na nasa 1,001 hectopascals by October 1. Yan ay ayon kay GFS So kay ECMWF naman, asahan natin wala pang maipapakita si ECMWF, ayun wala, di ba? So may kumakalat na base daw sa European model. Well, base naman dito sa ating data feed ng European model center ay wala siyang ipinapakita na merong active na low pressure area na nakikitaan dito. Yan So 18Z, ibig sabihin 8 o'clock yan. Since 8 o'clock AM yan ngayong araw sa atin sa Pilipinas, yung huling forecast, wala. So wala po tayo nakikitaan dito, kaya hindi pa tayo pwedeng mag-assume. Kay NAVGEM naman ay aggressive din ang forecast nila. Kapareho kay GFS ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa unang araw nga po na October 1 din. Then kikilos din to pahilagang kanluran o west-northwest, palapit dito sa may banang hilaga ng silangan ng Northern Luzon po. So sa mga nagtatanong kung sakaling mabuo ba, kailan ba ang posibleng landfall niyan sa Northern Luzon? Kung babasahin natin ang long range forecast track ng simulation ng GFS, yan, expected nandito na sa may baybayin ng bandang Central Luzon. Yan, halos nag-Central Luzon ito. Baybayin ng Central Luzon, October 3. So, yun po yung extended forecast niya. So, tingnan po natin dahil wala pa talagang confirmation niya na magiging active na low pressure area sa ngayon. So, mag-update po tayo dyan dahil once na matapos po yung 24 hours at wala pang extended, magre-reset tayo sa hanggang 120-hour period dahil nag-stationary po kasi siya dito sa may bandang southwest ng Guam. Nag-understationary po kasi yung kanyang trough dito o yung pinaka-tropical wave. So, malinaw yan mga folks Huwag muna tayo mag-assume na magiging aktibong bagyo kaagad yan o Paulo. Pero maliwanag lang kung sakaling magiging bagyo yan, Paulo na po ang tatawagin sa kanya kapag yan ay nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi muna po mga folks until magkaroon na ng mas mataas na upward low level convection itong binabantayan natin na convergence sa south of Guam. Silipin natin yung mga dam natin kung umapaw ba ang mga dams natin dahil sa mga nagdaang mga pag-ulan. Well, kung titingnan natin ngayong araw ay nagre-release po ang Ipo Dam. Since 5 days ago ay nagbukas na nga po si Ipo Dam ng kanilang mga reserve. So wala tayong magiging problema, at least napaghandaan nila yan. Ganon din sa Ambuklaw at Binga Dam. So na-control nila ang sitwasyon, so wala tayong magiging komento. Ganon din kay Magat Dam, although critical level yung water levels ni Magat Dam. Yan. Sa Angat Dam naman ay so far
ay tama lamang ang level ng water reserve kay Angat Dam, so wala tayong magiging problema. Lumalabas ay 4 ang dam ang mga nakabukas ngayon. Well, at least 5 days ago ay nakabukas na talaga yung mga dam nila para mapigilan ang pag-apaw dahil sa may paparating nga po tayong 2 bagyo. So at least maganda yung naging preparasyon at walang naging problema yun. So sa ating September na total ng mga water reserves, stable lamang itong si Ipo Dam at si Lamesa Dam. So wala tayong problema kay Ipo at Lamesa Dam. Ito namang si Magat Dam, nagki-critical yung level niya pero patuloy pa rin na sinasagad yung water level ni Magat Dam. Pero kay Angat Dam ay mas tumaas at nadagdagan yung kanyang water reserve. Simula nitong September 15 then hanggang ngayong araw ay patuloy na nadadagdagan yung water reserves niya. Yan po yung pinaka ngayon at kung titingnan natin yung whole ng mga water reserve ng mga iba't ibang mga dam, ito wala tayong problema kay Lamesa Dam at Ipo Dam. Between Angat at Magat Dam ay mas nag-critical yung level ni Magat Dam kumpara kay Angat Dam. At least dito medyo stationary at tama lamang yung level ng kay Angat Dam na mostly nagagamit. So kung titingnan natin in general, halos naka-preventive lamang o nagkakaroon lamang ng preventive move yung Hydrological Center. Sa ilog, ang medyo mataas lamang bandang Marikina, medyo dyan sa may bandang Santo Niño, tumataas po yung level ng ilog dyan. Well, mababa naman ang forecast na uulanin sa Metro Manila, so at least wala naman magiging concern kung tumataas ng konti yung level dyan sa may bandang Santo Niño sa Marikina. So okay lang po mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong bago na mga malalakas na pagyanig na pumapasok dito sa ating seismograph. Medyo noisy lamang dahil medyo ramdam pa yung low pressure area ni dating bagyong Opong. So normal lang po yan. Diretso agad tayo sa short period data feed mula kay PBOX. Mula kaninang madaling araw, ang dami na kagad na mga minor earthquakes Pero so far, wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 4 plus na pataas. Pero marami kaagad yung mga cluster na total earthquakes. So kung bibilangin natin ang total earthquakes ngayon, kung aabot na ba ng 900 plus, dahil mga 3 araw na lamang ang natitira bago matapos ang month of September. So tingnan natin yung total earthquakes natin ngayong month of September. Malapit na kasing matapos ang month of September. Kung nakakailang total na tayo, nasa total of 869 earthquakes na po tayo. 816 dito is magnitude 2.0 pataas, 49 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala tayo kahit isang magnitude 6 pataas ang naitala. But again, maging mas alisto po tayo dahil mataas na po ang cluster ng total earthquake dito sa kanluran ng Northern Luzon at southeastern part ng Visayas at Mindanao. Tumataas na rin dito sa may bandang Southern Luzon 237 po yung cluster. Kaya mas lalo po tayong mag-iingat dahil the more na mas tipid po ang nirelease ng tectonic plate sa bansa, mas lalo po tayong magiging maingat at maging alisto at all times po. Yan. So nakaka 869 na po tayo, malapit ng mag 900. So mukhang bago matapos ang month of September siguro ay baka umabot pa ng more than 1,000 total earthquakes. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Sabado, September 27, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, September 27, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye yung gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Well, asahan natin na hanggang sa matapos ang month of September, wala tayong inaasahang magiging sama ng panahon o anumang low pressure area na mabubuo muna bago matapos ang month of September. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.